Hello Paps, mga idols, Ludes, mga guys. Ngayong araw mag-unboxing muna tayo nitong ating outdoor high power Wi-Fi antenna. No, gagamitin natin to sa ating Wi-Fi window, or gusto nyo kung mayroon kayong router tapos mahina ang signal kapag nalayo-layo po kayo, pwede itong gamitin as extender ng coverage ng inyong Wi-Fi sa bahay. Kahit wala po kayong Wi-Fi window, mayroon kayong PLDT home o Globe at home na mga Wi-Fi modem, pwede po ito pang extend ng Wi-Fi signal, lalo na pag inyong bahay ay malapad o malaki at yung signal ng Wi-Fi ninyo ay nasa sala lang po, hindi makarating sa loob ng inyong mga kwarto, no? Pwede po itong gamitin pang extend ng mga signal ng inyong Wi-Fi. So ayan, i-open na po natin para makita nyo po ang ating outdoor antenna. Pwede nyo ilagay ito sa labas kasi nga outdoor, no? Pwede nyo ilagay sa inyong bakuran or sa inyong hardin para kahit saan kayo naglakad-lakad o nag-exercise pa kayo or nag-gardening ba kayo, umaabot yung signal doon sa labas. Yan. Kaya po nito mga kung open space, walang mga harang, kaya po nito mga 300 meters to 400. Ang kaya po nito. Kung nasa loob naman kayo ng bahay at ang antena na ito ay nasa loob ng bahay rin nakalagay, sa first floor malakas ang signal nito. Sa second floor, kung ilagay nyo po dun banda sa may hagdanan, makocover na po halos lahat po ng kwarto ninyo kapag nilagay po ninyo ito. Yan po, Compass Outdoor High Power Wireless Access Point, no? Yan. Ganyan po ang mukha niya, no? At i-assemble na rin natin to diretso, no? Tapos separate na lang natin yung pag-configure nito para hindi masyado mahaba ating video, kasi bubuklatin ko pa to. Yan, para makita yung loob. Eh. Ito po ang kanyang main antenna. Yan. Labas natin. Ayan. Tapos mayroon siyang power cord, mayroon siyang power adapter, mayroon din siyang LAN cable. So ang kulang na lang nito, isa pang ganito para i-connect nyo sa inyong router modem, no? O sa inyong PLDT home wifi or sa inyong Globe at home wifi modem. Isaksak nyo lang to sa kanyang LAN port, tapos ang isang dulo sa power adapter. Yan. So i-assemble na po natin to. Labas na natin itong mga laman. Ito po yung kanyang pangtali. Kung kailangan nyo itali sa labas, sa poste ba. Yan. Tapos mayroon din siyang mga gamit, no? Kung gusto nyo idikit sa dingding, sa semento o sa kahoy, pwede rin siya screw, no? Yan, mayroon siyang lalagyan po ng screw dito. Oh, sasabit mo lang siya doon sa dingding or sa poste. Kung sa poste, tatalian natin siya dyan. Mayroon siyang butas dito. Yan, mayroon siyang butas dyan. Ipapasok natin to kanyang pangtali. Ilabas ko muna. So yan.
Yan. Tapos ito yung kanyang 2.4 gigahertz na antena. Tatanggalin lang tong cover, dalawa. Tapos ilalagay na natin to. Yan. Kahit magkabaliktaran po yan, isang kulang pa, no? Kalimutan ako. Just in case gagamitin natin siya sa labas, kailangan mayroon siyang pang-seal sa tubig, no? Pagka nag-ulan. Kailangan tong rubber washer ito. Pang-seal. Yan, dalawang rubber. Lalagayan natin dito sa ibabaw. Dito. Saka dito sa kabila. So, itong antena niya mismo, kahit magkabaliktad dyan, okay lang. Yan, pareha lang naman yan sila, dalawa. 2.4 gigahertz. Yan, no? Yan, 2.4 gigahertz yung nakamarka dito. Saka itong isa. Yan, 2.4 din to. Kasi ang signal nito, basic Wi-Fi, no? Basic Wi-Fi signal. Karamihan na ginagamit po ng mga Wi-Fi ng mga cellphone, kahit yung mga lumang cellphone na may Wi-Fi, kaya nitong i-connect, no? Maluma man o mabagong cellphone na mga model na gumagamit ng 2.4 GHz na Wi-Fi signal, kaya po dito kumonek. Yan. So ito, buksan lang natin to para ma-connect natin tong wire. Yan, tapos tanggalin natin to. Tapos itong rubber. Yan. Ang gagawin natin, i-connect na natin tong kanyang LAN cable para diretso-diretso na tayo. Pasok natin siya dito sa cover. Tapos pasok din natin siya dito. Tapos, ay nakalimutan ko pala to. Kahit na ganyan na siya, pwede naman tong ibuka. Mayroon kasi siya hiwa. Oh. Pwede naman siya ibuka. Mayroon siyang hiwa dito. So, ganyan. Pang-seal din to sa ulan, no? Sa tubig. So, ganyan na siya. Papasok siya dyan. Tapos ito, dito. Dito yan. Tapos ganyan. So ngayon, dapat ito isaksak na natin siya dito sa kanyang LAN port. Dapat mag-click. Yan, ganyan, magtunog. Tapos isara na natin. Yan. Pagka nasaksak na siya, i-position lang tong sa baba. Ito. Dito sa baba para pag sara natin hindi siya mag-ikot. Yan. Dapat nakasara to para hindi pumasok ang tubig. Kanan ang ikot. So yan. So ready na ang antena. Connect naman natin siya sa power adapter dito sa LAN port. Ito LAN port, ito PoE, power over internet. Dito tayo sa power over internet kasi siya ang magpa-power dito sa ating main antenna. Dito tayo sa kaliwa. Yan, dapat mag-click, no? Yan, no? Mag-click siya dapat. Yan, magtunog. Pagka nasaksak na yan, ito naman power cord. Cord natin. Yan. Saksak din natin to sa likod ng kanyang power adapter. Dito. Yan. At ito sa outlet. Yan. So ready na siya. Ang kulang na lang isang ganitong LAN cable para i-connect dito sa LAN.
Tapos ang kabilang dulo doon sa ating LAN port ng ating PLDT home router. Tapos pwede rin sa Globe at home Wi-Fi router, no? Para doon sa kukuha ng internet at ipapasa niya rito sa ating antena para ito naman ang mag-broadcast uli para mas malakas, no? Pwede niyo siyang gamitan ng kaparihang pangalan doon sa router ninyo. Pwede rin nung magkaiba, no? Pwede rin siya magkaiba. Anyway, pagka connected na kayo sa Wi-Fi ninyo dati, yung sa PLDT home or sa Globe at home, automatic kayo connected. Pagka na-disconnect kayo doon, medyo malayo-layo kayo, ang signal nito, yun naman ang papasok automatic. Basta nakaset po yung cellphone ninyo, automatic connect sa Wi-Fi na dating kinokinikan ninyo. So, ganyan lang siya, no? So, sana kung nangangailangan kayo ng ganito, sundan nyo lang ang ating pag-set up nito kung paano natin gawin. As access point ito, i-set up, tapos magpalit ng password para hindi ma-access ng iba itong ating external high power Wi-Fi, no? Tapos kung gusto nyong makabili ng ganito, i-share ko na lang doon sa ating description or sa comment section ang link nito kung gusto nyo, no? Para hindi na kayo naghahanap-hanap kung saan-saan. Nandun na mismo, pindutin nyo lang. Kung okay sa inyo yung presyohan niya, di bilhin nyo na, no? Mabilis lang. Okay? Sana may nakuha naman kayong idea ngayon sa ating munting at unboxing na to sa ating channel. At naway yung iba dyan na hindi pa nag-follow o nag-subscribe sa ating channel, please pakipindot na po. Kung sa YouTube kayo nanonood ngayon, pindutin nyo po yung subscribe button at notification bell na all, para automatic po kayo ma-notify kung mayroon tayong mga videos na i-upload. Doon naman sa ating Facebook account, paki-follow na lang po at automatic naman yata doon sa Facebook na ma-notify po kayo pagka may in-upload tayong mga bagong videos. Yan lang po. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video natin. Bye!